and treasures that fade are never enough. Indeed, Lord. But you came along Oh, He put us back together. to put me back together. And every time is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing No better. better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. I'm not afraid. We're not afraid, Lord. To show you my For you weakness, are our strength. my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend.
shout into the Lord. Amen? Hallelujah. Say, kapatid, malakpak mo yan para sa Panginoon. Pwede rin pong umitak. Oh, come on, church! Clap those hands! Hallelujah! He shames every idol. He reigns without rival. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. His peace into nothing, and darkness goes running. He goes by the name of Jehovah! Jehovah, Jehovah. Golden name, golden name, golden name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. His foes will be silent. He's fighting for Zion. There's no other God. Shout it out! Jehovah, Jehovah. His songs never tire. Amen! His eyes are like fire. There's no other God like Jehovah, Jehovah. Golden name, golden name, golden name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Golden name, golden name, golden name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, Come on, let fight us your declare it. He battles. fights your battles, kapatid. Jehovah Nissi, fight Yes, your our Jehovah battles. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your needs. Jehovah Rapha, heal your body. Serve Jehovah Jehovah Shalom. Shammah, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your needs. Jehovah Rapha, heal your body.
within us, we're gonna bless His name. Amen? Sabi nga po sa Ezra 3:11, and they sang responsively. What we are doing right now, we respond to the Lord, praising and giving thanks to the Lord, for He is good. His mercy endures forever toward Israel, towards us. His love endures forever. Marapat lamang, kapatid, nasambitin natin, Lord, you are good. Thank you, God, for all you've done in my life. Hallelujah. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, you never let me
Come on, church. Sing unto the Lord. What a friend you have been. He's a friend. So good. Thank you, God, for you are our friend. Thank you, God, for you are our Savior, What a for your forgiveness. have been. Oh,
let's sing. Hallelujah. Every breath that we have right now, Father God, I'm gonna sing. San pa, kapatid? Come on, church. You are faithful, Lord. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, my Lord, oh, my Lord. And all my life you have been faithful. So faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. One last time, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Oh, we're gonna sing of your goodness, Lord. You're always faithful and true. Always faithful and true, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, worship the Lord with all of love. We give you praise. Hallelujah. This is not enough word, but I know that our songs, Panginoon, reach the heavens. Salamat, Panginoon. And we can feel right now, Lord God, your presence because we are in unison, Panginoon, singing praises to you. Thank you, Lord, for your goodness, and we will forever be reminded of your goodness in our lives, Panginoon. All our lives, Panginoon, you've been good and will always be good. Salamat. Pangahawakan namin yun, Panginoon. Lord, as we hear your word, Lord God, may your goodness still, Lord God, fall afresh on us, Panginoon. That this word, that your word, Panginoon, will bring us fresh start for the coming week, Panginoon. And bless your daughter who will share your word, Panginoon. Hallelujah. May her lips be your lips, Panginoon. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. A blessed Sunday morning to everyone. Minsan pa malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Medyo malamig ang panahon natin ngayon, kaya yung iba, masarap ang tulog. Tama ba ang gising? Tingnan yung katabi nyo kung tama ang gising o may tama lang. Okay. What a great Sunday we have, and it's good to be in the house of the Lord. Amen. And thank you for being with us today in exalting the name of our Lord. Dahil maraming ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. And this second Sunday, maganda po ang pag-uusapan natin ngayon. Ready na ba po ba kayo? Amen. So we are continuing our series, or this August, our theme series about Unconsciously Yours.
So, ang ibig sabihin to, may mga nagagawa tayo sa bagay sa ating mga buhay. Minsan, nakakaligtaan natin na, maliit lang to pero importante naman pala. And it has a great effect, okay? At ngayong umaga, ang pag-uusapan po natin is about simplify, okay? So what do you mean by simplify? Bakit ito po ang title natin ngayon? So simplify, ibig sabihin, simple acts that will make a great impact. Na simpleng galaw, pero malaki ang epekto. Okay? Malaki ang epekto nito sa ating buhay, especially to our Lord Jesus Christ. Alam ko naman na ang lahatan na dito ay gustong may magawa sa harapan ng ating Panginoon. Katulad ko po, pag ako po itatayo, ako isasamba, ang pinaka-goal na sineset ko po sa buhay ko ay ganito, that every time na may gagawin ako sa Panginoon, ang goal ko, mapangiti ko ang Panginoon. Kayo po ba? Pareho po ba tayo? Pumalakpak nga yung may kaparehong goal. Amen. Iba kasi pag napangiti mo ang Lord. Amen. Kayang buksan ang kalangitan para ibuhos ang lahat ng pagpapala. Ibang matuwa si Lord. Amen. Tayo nga, tao, pag natuwa tayo, di ba? Pag tayo natuwa, sige, makdo tayo. Di ba? Kaya ako inaasahan ko may magpapamakdo sa akin. Okay. So, at minsan, ito lang po ang nakakalungkot sa ating panahon ngayon na dahil ang panahon natin ngayon, tumaas ang teknolohiya, at minsan ang mga tao, nakakalimutan na ang pagiging simple. Amen po ba? Yung simplicity. Kasi kung yung mga 80s, 90s na bata, di ba? Ako nga, pag ako may nakita sa Facebook na nung araw, di ba, nagtatakbuhan, nagtutumbang preso, di ba, yung unang panahon, napakasimple ng buhay, nagtatakbuhan lang kayo, di ba? Tutumbang preso, patintero. Ngayon, ang mahal na maglaro, kailangan may cellphone, may computer. Noon, lata lang, di ba? Masaya na kami noon. Di ba? May telepono, tapos may PC. Hello, over and out, over there. Di ba? Masaya ang buhay. Simple, pero masaya. Pero ngayon, parang ang mga tao, alam niyo po, ang simple ngayon, parang ini-equate natin sa pagkakaroon ng less. That's why more people wants to have more in their lives. Amen po ba? So, sa paghahanap natin, ito na lang problema, sa paghahanap natin ng more, marami ang nawawala sa atin. At iyan ang magandang tatalakayin natin ngayon. Sige, sabi mo sa katabi mo, ang ganda ng topic ngayon. Humanda ka. Tatamaan ka na naman. Sino handang magpatama kay Lord? Amen. Pumalakpak ng malakas. Amen. Okay, sabi doon, ang thinking ngayon na maraming tao na nineneglect ang mga simplicity o kasimplihan ng buhay because ang isip nila, more is always better. Oo nga naman, pag marami ka naman pera, di ba? Marami kang matitikman na masasarap na pagkain. Yan, di ba? You feel better for yourself. Ang better na, di ba? Ang isipin natin na better dahil kahit anong mangyari sa akin, magkasakit man ako, may pang-hospital ako. Yan, di ba? You feel better. Kasi yun ang isip natin na matawi. So, we pursuit for that na magkaroon tayo ng lahat sa ating buhay. Okay, kaya lang, ito rin ang isip na maraming tao ngayon, more will result to less. Di po ba? Ngayon, ito yun Ano yung less na mawawala sa atin pag meron tayo more? Kaya maraming tao talagang binubuhos ang lakas, ang atensyon sa pagtatrabaho, sa pagnenegosyo, sa pag-aaral. Ngayon, don't misinterpret me Pakinggan niyo po muna mabuti ang mensahe na ito. Okay, so iniisip na maraming tao ngayon, more will result to less. Anong less yun? Siyempre, pag more money, less worries. Wow. Hindi na ako ma-stress sa mga bayarin ko. Amen. Yan ang nagpapatanda Di ba? Tingnan mo katabi mo. Yan. Ibig sabihin niya, pag tumatanda, maraming bayarin niya. Tama. Pasensya na kayo nasasobrahan ako. Ayaw ko lang pakitang worried ako. Ako wala worried. Okay. Siyempre, isipin mo, pag marami kang pera, di ba? Kaya ikaw, kain ka ng kain. Okay lang, sige, kakain lang ng kain. Di ba? May pang-hospital naman tayo Kain pa more.
tayo. kahit sa ospital, pwede tayo. Di ba? Yun eh. Yung ang nagagawa ng may more ka sa buhay. Di ba? Naliles daw yung worries mo, yung stress mo. More titles, ito naman sa mahilig mag-aral. Okay, syempre pag ikaw meron kang masteral, may MD, may DVD, lahat ng D. Meron ka, di ba? Susubsob mo lahat sa pag-aaral. Kasi ang iniisip mo, less rejection. Hindi ka mamaliitin ng maraming tao. Iba to. Lahat pinag-aralan ko. Pati langgam, aral ko yan. Kung paano humakbang ang mga langgam, alam ko yan. Kung may muta ba sila o wala, alam ko yan. Lahat inaaral. Di ba? Kasi, ba't kayo natatawa? Ako natawa. Natawa sa muta ng langgam. Di ba? Di ba? Lahat inaaral yan. Kasi gusto nga nila, ayaw nilang ma-reject. Bigatin to. Gusto ko, pag nalaman nilang marami akong pinag-aralan, ako ang hahabulin ng tao. Ako ang hahabulin ng mga kumpanya. Amen po ba? Para ako lang naniniwala. Okay. What else? More friends, less loneliness. Hindi totoo yan. Kasi bakit? Yung akala mo maraming kaibigan, iyan pa minsan magpapaiyak sa'yo. Nonto si Brother Alan na parang hindi nakaranas ng pagkapaiyak. Di ba? Di ba? Totoo lang, di ba? Kaya natin, pag marami kang kaibigan, okay na ang buhay mo. Hindi ko sinasabing sa lahat ng pagkakataon. Pero most of the time, sa aking experience, sa pag-ministeryo, marami lalapit na, nasabihin na, akala ko pa naman, beshi ko siya. Masasandalan ko, susuportahan ko, siya pa! Buhay yun, buhay. That's life. Sabi mo sa katabi mo, that's life. Okay, buhay yun. Okay. Pero hindi ko sinasabing huwag kayong magkaroon ng kaibigan. Ako sabihin na, ganun pala malulungkot ako. Ako na lang mag-isa. Kakausapin ko na lagi sarili ko. Kami na lang maglalaro na sarili ko. Kaya di mo alam, mga tao ngayon, ang kalaro lagi, computer. Yan, yung mga natroma sa kaibigan niya. Okay, ano pa? Okay, pero I want to present to you a reality or truth, okay, about more. The reward of more is more. Akala lang natin, mababawasan, pero tingnan natin pag-aralan natin mabuti ito. Okay? Sabi doon sa Luke 12:48, for everyone to whom much is given, from him much will be required. Okay? And to whom much has been committed of him, they will ask the more. Ang hindi natin naintindihan, hindi natin naunawaan, the more na nagkikrave ka, na gusto mo magkaroon ng marami sa buhay mo, the more ang mararanasan mo sa buhay mo. Because ang Diyos mismo nagsabi, much given, much required. Oo, dumami nga, na-promote ka nga, di ba? Na-promote ka sa trabaho mo. Kaya lang, minsan, ito ang problema. Di ba? Pag ikaw na-promote sa trabaho mo, ikaw na ang magsasara ng kumpanya. Hindi ba? Ikaw lahat mag-check, nagagawin ng mga tao. Di ba? At pag may sakit yan o absent, ikaw mag-fill in sa kanila. So yung time mo, mauubos na rin doon sa katatrabaho mo. Tama po ba? It will require more. Amen? So, marami pang ngayon, ano pa? Pag ikaw ay more, marami kang titles, pinag-aralan, anong expectation sa'yo ng tao? More ang expectation sa'yo ng tao. Ang expectation ng tao sa'yo, hindi ka nagkakamali at napakahusay mo. Amen po ba? Ako po, naranasan ko po iyan. Kasi my past job, okay, nagturo po ako sa Korea, nag-tutor ako ng English. Nung malaman nga na maraming tao, sabi nila, oh, Korean tutor ka? Marunong ka mag-Korean? Hindi. English na tinuturo ko. Hindi ako Koreano. Kaya lang, pag sinabing tutor ka sa English, pag meron silang ano English nung ganito? Para ikaw ginagawang dictionary. Teka lang, hindi ko alam lahat yan. Nagtuturo ako, pero hindi ako dictionaryo. Hindi ko lahat alam ng English ng ganon. Because yun ang expect sa'yo pag meron kang trabaho o marami kang inaral sa buhay mo. They're expecting that you're so magaling.
You're so mahusay. Kaya minsan, madidisappoint ka. Kala ko pa naman, na daming inaral. Yung pala, di na rin pala alam. Ganon din pala. O, diba? Tama po ba? Okay, so the more much given, okay? So, tandaan po natin yon. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Baka sabihin ninyo, Pastora, yung bang sinasabi ninyo na mamuhay na lang kami ng simple at wag na kaming mangarap na magkaroon ng promotion, lumaki ang negosyo, o dumami ang sa buhay namin, makalasap kami ng marami sa buhay namin. Hindi ko po sinasabi yan na bawal po ang mangarap. Ngayon, ang gusto ko lang pong ipaintindi sa atin, choose your more. Piliin natin, magkaroon tayo ng wisdom from the Lord na kahit sabihin mong simple act lang ang ginagawa mo, pero magkakaroon ng malaking epekto. Amen. Sa sarili mo, sa pamilya mo, at lalo na sa gawain ng Panginoon. Naiintindihan po ba natin? Kung saan mo ibibigay ang more na attention mo, saan mo ibibigay ang more na energy mo, saan mo ibibigay ang more na resources mo. Okay, pag-aralan natin to. Okay, may nangyari po kasi sa Biblia. Ito po ay sitwasyon, sa church po ito nangyari, but we can apply it personally. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo? Am I loud and clear at the back? Okay, kailangan po maunawaan natin to. Ito po ay nangyari sa panahon ng mga apostol. Okay, sa Acts chapter 6 verse 1. Okay, ito po ang nangyari. In those days, when the number of disciples was increasing. Wow! This is good news. Dumami sila. Yung church, dumami. Di ba? Yung parang ano lang yun eh. Abawa, di ba, katulad dito po sa Angono, ganito po ano. Nagsimula po talaga ang Angono, ang COG Angono with how many pastor? Is it 5 families lang po ba tayo, pastor, na nagsimula? 5 families, no? And then, syempre, dumami, praise the Lord, dumami. Tapos, napunta tayo dito, akala na, humarap tayo ng maganda ng malaking lugar para sabi namin, dumami. Aba ngayon, dumami, nagkaroon pa tayo ng 2 services. Di ba dati ganon? Bawa, pagpasok mo, yung mukhang yun, paglabas mo, yun pa rin. Yung katabi mo, ikaw pa rin. Pag Sunday, ikaw pa rin. Pero, biglang lumaki. Ngayon, sa totoo lang po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. At pagpasensyahan nyo na po, hindi ko na po kilala kayo sa pangalan. Maaring sa mukha, kilala ko po kayo. Pero sa pangalan talaga, kung isa-isahin kayo, naku po, makakalimutin po si Pastora sa pangalan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi namin kinakalimutan namin kayo sa inyong sa pananalangin. Lahat po kayo kasama sa aming panalangin. At hindi po namin malilimutan yon. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So this was good news for them. Wow, we're increasing. Kaya lang, ito ang problema. The Hellenistic Jews among them complained against the Hebrewic Jews. Okay, baka tanongin nyo, ay yung Hellenistic Jews. Okay, sa church na yon, sa iglesia na yon, anong nangyari? Yung Hebraic Jews, ito yung mga nakatira na, okay, doon sa Judea. Talagang pure-blooded Jews sila. Yung mga Hellenistic na sinasabi, they were the Greeks converted to Jews religion. So they are Greek-speaking. Okay? Naintindihan niyo po ba? Okay. So ngayon, dumami sila, pero ito nangyari, sa totoo lang. Pag dumami sila sa number, pero dumami din ang mga reklamador. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. At pag ikaw ay leader, expect mo na yan. Why? People in the church will come. At ang mga pumapasok na mga tao dito, they have self-preference. Tama po ba? Meron silang gustong makita, meron silang gustong madinig, di ba? Meron silang gustong kantahin. Pag hindi nila alam yung kanta, ano ba yung pinagkakanta dyan? Hindi ko alam yan. Dapat Tagalog lang. May request naman sa worship team, Tagalog daw. Pag Tagalog naman, ba't puro Tagalog? English naman, nag-English sila. Ba't puro English? Diba? At minsan, meron din sila, katulad nangyari sa Corinto, meron sila na pinipili mga preachers. Diba? Sabi nga ni Paul, yung iba gusto kay Apollos, yung iba kay Pablo. Hindi mahalaga kung sino ang nagtatanim. Ang mahalaga kung sino ang nagpapalago, ang ating Panginoon. But, that's the reality. Meron ka nang maririnig, habang lumalaki, dumadami,
meron na mga complaints. At ano ang complaints nila ng mga Hellenistic Jews? Sabi dito, because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. Ito ang problema. Sabi nila, yung mga widows namin, yung mga balo, hindi na nabibigyan ng pagkain, hindi na nadadala ng pagkain. Okay, sa kanilang mga lugar. Ngayon, during that time kasi, yung mga widows, talagang importante po yan sa church. Kasi iniisip nila na mga balo, wala na silang asawa, wala silang source of income. Ang inaasahan lang nila, yung natatanggap nila sa church. Di ba? Yung ayuda galing sa church. Okay? So at minsan sa ating buhay, ito sinasabi ko, sometimes sa pagpapursue natin ng more, marami na tayong na-overlooked sa ating buhay. Katulad halimbawa sa mga nanay, di ba? Nung isa pa lang ang anak mo, yes, lahat ng atensyon mo nasa kanya, tama? Mapapaliguan mo siya, di ba? Mapapakain mo siya, maihatid mo siya sa school. Pero dahil sa kagustuhan ninyo mag-asawa na magtayo ng Gilas team, dinamihan nyo. Ginawa niyong 7. Di ba? Para may reserba. So pag naging 7 na yung anak mo, natural may ma-overlook ka na dyan. Meron ng iba, hindi mo na napapaliguan. Yung iba, hindi mo na nakakantahan ng lullaby, o kaya gusto niya ng mga stories bago matulog. Meron ka nang maneneglect. Amen po ba? Ako po ba may kausap dito nakakaintindi sa akin? Okay, so that's what happened during that time. So sabi nung teka lang, may nakakalimutan. So yun ang reklamo ng mga Hellenistic Jews. Nakakaligtaan na ninyo yung mga byuda namin. Hindi na napapadala ng pagkain. Magugutom sila. Okay, and for them, that's very important. So ito po ang problema natin. Minsan, we tend to overlook what really matters in our pursuit for more. So kung ano talaga yung mahalaga sa ating buhay, iyon minsan ang nakakaligtaan natin sa paghahangad natin ng mas marami sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Okay. So, pero ito po ang katotohanan. Isa pang katotohanan na gusto kong i-present sa inyo. People who are addicted with more, fear less with themselves. Minsan, ito ang katotohanan. Kaya gusto natin ng more sa ating buhay, ginagawa natin band-aid ito, panapal. Kasi nga, ang feeling natin, kailangan mag-aral ako na mag-aral. Kailangan yumaman ako na yumaman. Kasi ang liit ng tingin nila sa akin eh. Para may ma-improve ka sa ibang tao, gagawin mo lahat ng attention mo, you will crave for more in your life. Pero tandaan po natin, pa ikaw na kay Kristo, alam mo, ikaw, ang kalalagayan mo sa harapan ng Panginoon. God is not looking or requiring us anything for more. Magpakatotoo ka lang kay Lord, kontento na ang Diyos para sa iyo. Sige, parang palakpak nyo tinatamad. Malakas sa palakpak para sa Panginoon. Pag ikaw may Kristo na, yung value mo, hindi na yung sasabihin ng tao kung ano tingin ng tao sa'yo. Tama po ba? Ang value mo ngayon, kung ano ka at kung sino nagmamay-ari sa'yo. At pag ikaw ay magpagmamay-ari ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, natural kapatid, you have a value. So hindi mo kailangan tingnan sa sarili mo na, ganito lang ako eh. No! And never, your money, your titles, hindi iyan ang pwedeng magpangtapal mo sa buhay mo para sabihin na may sinasabi ka sa buhay. Hindi na tayo makikiayon sa takbo ng mundo. Amen? Di ba? So kaya iba magkikrave ng ganito kung anong gusto nila. Para masabi na, wow, tinan mo pa lang, kape pa lang. Kasi dati, kontento ka pa. Di ba? Kasi sa pursuit natin ng more, ito nangyayari. Yung di na tayo nakukontento, syempre, tandaan po natin, ito minsan ang problema paghahanap natin ng more. The more na, nagkaroon tayo ng malaking sweldo, yung deserve din natin, nadadagdagan. Yung kalam na sikmura natin, nadadagdagan, tumataas. Kasi dati, 3-in-1 lang na kopi ko lang, okay ka na. Pero ngayon, kailangan naka-Starbucks ka pa. Di ba? Dati, sinusuot mo, di ba? Puro Boton, pero ngayon, Benetton. Kasi nga, ang akala mo, bigatin yan. Damit pa lang, branded na.
Di ba? Yun ang tingin ng mga tao sa iyo eh. Kaya nga, sa gusto-gustuhan mo na makapantay sa kanila para sabihin nila na, iba to, bigatin to. Hindi nyo pwedeng maliitin ito. So, yung mga tao na addicted sa more, iyan daw ang tingin nila sa sarili nila. Ang liit ng tingin nila sa sarili nila. Tingnan mo katabi mo. Bigatin yan. Okay. Okay. Now, let me share to you 3 principles about simplicity. Okay. Are you ready? Okay. Are you ready? Okay. 3 principles para sa simplicity. Una, pag-aralan natin Ecclesiastes 4:6. Ang wisdom na ito ay galing sa pinakamatalinong tao. Walang iba kundi si Haring Solomon. 1 handful of peace and quiet is better than 2 handfuls of hard work and of trying to catch the wind. Sabi niya, kahit may isa ka lang sa kamay mo, masayahan ka na. Kesa naman 2, wala ka namang kapayapaan. Di niyo ba na-notice? Bakit niya sinabi ni Haring Solomon? Oo nga naman. Pag nakatingin ka dito, syempre, itong gagawin mo para sarili mo, kumita ka, pero kailangan ililibre mo yung isang kamay mo. Para saan yung isang kamay mo? So that you can serve and share to others, to your family, and especially to our God. Ito minsan ang problema. Yes, na-promote ka, nakalimutan mo naman ang devotion. Lumaki ang negosyo, nakalimutan ang linggo. Amen? Minsan, sa kahanap natin ng more, sa kapapursuit natin ng more, yung what really matters in our life. Kaya minsan, hindi na natin na-appreciate yung mga regalo ng Diyos sa atin. Mga kapatid, para sa akin, ang pinakamagandang regalo ay ang ating pamilya. Amen. Dahil ano man ang mangyari sa iyo, pamilya mo ang sasama sa iyo. Mga kabataan, tandaan nyo, huwag nyo binabaliwala ang nanay nyo. Mga kaibigan nyo, kasama nyo lang yan pagkasiyahan. Pero pag may nangyari sa iyo at sa inyo, huwag naman sana. Nanay nyo ang tatabi sa inyo hanggang dulo. Amen po ba? Amen. Kaya, sige palakpakan natin ang Panginoon. We are craving for more. Lahat kukunin natin. May trabaho ka nito, may trabaho ka pa dito. Lahat kukunin mo. Magtatrabaho ka, magnenegosyo ka, lahat gagawin mo. Ngayon, sinasabi ko po ito mga kapatid kasi payo ni Haring Solomon ito. Marami ka nga, pero puro stress ka. Nagkaroon ka nga ng malaking bahay, pero wasak naman ang pamilya mo. Hiwa-hiwalay kayo kasi hindi na kayo nakakapag-usap eh. Mga kapatid, remember, relationship is very important. That's why, pagiging born again, it's about having a relationship with the Lord. At iyan din ang lagi tinatarget ng kaaway sa atin, relationship, pilit na sinisira. At ang gusto ng Diyos, iyan ang bigyan mo ng importansya sa buhay mo. Ang relasyon mo sa Diyos at relasyon mo sa kapwa-tao mo. Sige pa. So yung stress, di ba? Aanin mo lahat, okay? So be careful. Lagi pong may trap ang more sa ating buhay. Ang diablo, sinasakyan niya ang pagkakaroon, yung pursuit mo, yung addiction mo sa more. Lagi kang i-entice ng diablo dyan. Lagi may ipipresent sa iyo ang diablo dyan. Amen po ba? Okay, so ang unang principle na dapat natin matutunan, simplicity means more living. Sa pagiging simple mo, pero doon mo naman nakikita ang kagandahan ng buhay. Amen? Subukan mo. Diba, sa katatrabaho mo, trabaho mo, hindi mo na-appreciate. Diba? Yung anak mo, nakita mo na lang, matutulog na, pag nakita mo, 1 year old, pagising mo, ay, teenager na anak ko. Nananak mo na. Ano ba yan? Mag-aasawa na. Alam mo yan? Diba? Hindi ka man na naging parte ng growing ng anak mo sa katatrabaho mo. Pero hindi ko po sinasabing lahat. At natutuwa ako, hanga ako sa mga tao na sa kabila ng kanilang kabisihan, they have time for their family. Appreciate po natin, ang ganda ng binigay ng buhay sa iyo ng Panginoon. Ang ganda na buo ang pamilya mo.
Ang ganda na meron kang matinong kaisipan na alam, meron kang lakas, meron kang maganda kalusugan mo, that you will appreciate life. Di ba? Dahil nga, meron kang time para pag-isipan yon. Magmumuni-muni ka. Di ba? Kaya marami mga tao ngayon ang sabog o distracted dahil hindi nila alam kung saan ilalagay ang atensyon. Kaya halimbawa, tingnan po natin to ha. Sabi doon sa Acts 2, ano ginawa nila? Nung magkaroon sila ng problema, babalikan po natin yung verse na yon. Nung magkaroon sila ng problema na may mga complaints sa mga Hellenistic Jews, ano ginawa nila? Sa verse 2. Ito yung mga apostles, the 12 apostles, okay? So the 12 gathered all the disciples together and said, "It would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on tables." Okay, so sabi nila, sige, pinakinggan nila kung ano ang reklamo. Kaya lang, itong ginawa nilang solusyon. Nag-meeting sila. Ay solusyonan natin yan. Mag-meeting tayo. Pag-usapan natin yan. Kasi kami, okay, sabi nila, itong kailangan namin pagtuunan ng pansin eh. Ministry of the Word, and then prayer. Okay? So ngayon, anong ginawa nila? Nagbigay sila ng proposal. Brothers and sisters, ito sabi ng mga apostol, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. Pambihira. Tingnan nyo ha. Magdi-deliver lang. Grab, Food Panda. Ang requirements, full of wisdom and Spirit of God. Para ngayon lang sa atin sa Pilipinas, tagaluto ng patatas, 4-year graduate, with pleasing personality. Diba? Ang taas na requirement, diba? Pero sa Diyos, oo, magdadala ka lang, magdidistribute ka lang ng food, iyan ang requirement. Sabi, pumili tayo sa ating kapulungan, ng mga tao na puspos ng Espiritu ng Diyos. At may karunungan. Okay, tinaw natin ha. Bakit kaya yan ang requirements? Mamaya po, sasabihin ko sa inyo. Okay? Kasi kami, sabi ng mga apostol, and we will give our attention to prayer and the ministry of the Word. Hindi sinasabi ng mga apostles na hindi importante yung pag-distribute ng food. Kaya lang, naging aminado sila sa kanilang sarili na hindi na namin kayang yung gawain na yan. So, pwede ba? Ganito na lang gawin natin. Pumili tayo na puspos ng Espiritu ng Diyos at may karunungan na sila na lang ang responsable sa pag-distribute ng mga pagkain sa mga widows. Okay? Yan ang nila. So, anong ibig sabihin nun? The second principles, you have to clarify your priorities. Mga kapatid, this is very important. Pag ikaw hindi mo na-identify o naklaro sa buhay mo kung ano priority mo, lagi kang i-entice ng diablo. Kaya nga may mga tao ito yung mga taong laging patangay. Di ba? Tandaan natin mga kapatid hindi lahat ng bagay ay gagawin mo. At hindi lahat ng yaya sasamahan mo. Ang taong walang priority, madaling matangayan. Uy, may bagong bukas na coffee shop doon. Punta tayo. Uy, may bagong movie sa Netflix. Nood tayo. Uy, may bagong kainan doon. Kain tayo. Di ba? Para may natinatamaan na. Teka lang. Wait lang. Ako din, tinamaan ako dito Dahil alam niyo naman, mahilig ako sa pagkain. Basura, may masarap na tofu doon. Saan yun? Okay. Pero lahat tayo tinuturuan dito ng Diyos, mga kapatid. Maniwala kayo, lahat tayo dito. No exemption, okay? So makinig lang po tayo mabuti. And let us open our hearts. Bakit importante to clarify our priorities? Ang sabi ng Proverbs 27:20, just as death and destructions are never satisfied, so human desire is never satisfied. It is our nature. Never ending ang ating paghahanap ng satisfaction, mga kapatid. Tayo mga tao. Kaya nga doon tayo natatrap ng kaaway Sa lagi natin paghanap na masatisfy tayo. Oo, may bagong kopi. Di ba? Dati nilagyan lang ng na meron lang gatas. Ngayon kung ano na nilalagay. May buko pandan, may linga. Ano ba yun? May kopi. Baka mamaya may lalabas pa, kape na may latik. Di ba? Alam niyo yun. Siyempre, subukan nga natin to. Pero once na natikman mo yung kape na yun, na ba sinasabi nilang bago,
Pagkatapos nun, wala na. You will never be satisfied. Pupunta, uy, may bago doon galaan. O pag napunta ka doon, pag uwi mo, pagod. Nagastusan ka pa. Tama. You will never be satisfied. So, ganun ang ginagawa sa atin ng dyablo. You will be enticed. Mai-entice ka niya. Kasi nga tayo ng hanap na makakasatisfy sa atin. At tayo, nature natin, mga kapatid, tayo mga tao, hindi matatapos ang ating desire sa paghahanap ng magsasatisfy sa atin. Naalala niyo yung the Samaritan woman, bakit umabot sa 5 yung kanyang asawa? Kasi hinahanap niya satisfaction sa tao eh. Pero when she met Jesus, doon lang siya nagkaroon ng tunay na satisfaction. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, you have to clarify your priorities. Kasi nga, winning in life comes from finding the one desire that truly satisfies. Sa buhay natin, ang labanan ng buhay ay ganito. Hindi ito payamanan, hindi ito paramihan, hindi ito pataasan. Kundi para manalo ka sa buhay mo, naiset mo sa sarili mo, ito yung priority mo. Halimbawa sa mga nanay, kung ang priority mo, Lord, mapatapos ko ang mga anak ko. Maging, makita ko, may nakadisplay dyan, lahat sila graduate. Iyan lang ang i-goal mo. Kaya doon mo bubuhos ang attention mo. Aalagaan mo sila, susubaybayan mo sila, tuturuan mo sila. And then, pag nakita mo na nakasabit ang diploma ng anak mo, yung mga certificate, maniwala kayo, iiyak kayo. At sasabihin niyo sa sarili niyo, Lord, salamat. Panalo ako sa buhay ko dahil nagawa ko kung ano priority ko. Iba yung satisfaction. Kaya nga, ang sabi ng psalmist, sa Psalm 27 verse 4, one thing I have desired of the Lord that I will seek. Isang bagay lang ang hinahangad ko sa buhay ko. At ano yon? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Psalmist, si David ito. Sabi ni David, Lord, yung bawat araw, kasama kita at nasa presensya mo ako. Panginoon, panalo na ako. Bakit kailangan natin hanapin ang satisfaction sa Diyos? Kasi kay Lord, pag binuhos mo ang lahat niyang yan, at siya ang priority mo sa buhay mo, and you will ask for more kay Lord, kaya niyang pantayan ang desire mo. Kaya niyang pantayan yan. Kasi tayo, hindi natin kayang gawin eh. Yung more, kung sa sarili lang natin, mag-aral tayo na mag-aral, mag-aral tayo na mag-aral. What if bigla kang nagkasakit na malubha? Paano na yung more mo? Pero pag kay Lord, hinanap mo yung more mo, pinursut mo yung more mo, maniwala kayo, kahit pataas ang pataas yung more mo kay Lord, si Lord kaya pantayan. Bakit? Because He is the unlimited God. Kaya piliin natin yung priority natin sa buhay natin. It is clarify natin, katulad ni David, one thing, Lord, ang gusto ko lang, that every day I am in your presence. Na lagi ikaw, Lord, ang kasama ko. Kasi Lord, if God before us, who can be against us? Kahit may manloko sa akin, Lord, lokohin nila ako, hindi ako niloko nila. Ikaw ang niloko nila, Panginoon. Tandaan natin yun. The more na inaas natin sa buhay, matatagpuan lang natin yan sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So, nung magkaroon, sabi niya, okay, ito yung proposal nila. Ang mga apostol, they were very honest with themselves. Sabi nila, pasensya na kayo. Hindi nila sinasabi na hindi importante yon. The same ang importance niyan. Kasi tandaan po natin to. Lahat ng ginagawa natin para sa Diyos, lahat yan pantay-pantay. Amen po ba? Sinasabi nila, pero kung tutusin, pwede rin pa nila mang gawin yun eh. Di ba? Kung meron silang pansariling motibo, pwede naman sabihin ng mga apostol na, sige, kami na lang mag-distribute niyan para pogi points din yun Kasi as a leader, tandaan po natin, lahat yan ino-overlook mo. Okay? Ino-overlook mo yan. Tandaan po natin yan. Siyempre, pag mayroong reklamo na ganyan, teka, ano ba kailangan natin gawin? So, ang magaling na leader, kahit wala ka doon, pero gumagana yun. Yun nga lang, proper delegation.
At kailangan, pag dinelegate mo yan sa mataong puspos at may karunungan. Di ba? Okay, sabi dito, Acts 6:5. This proposal pleased the whole group. Natuwa ang kongregasyon. Sabi niya, ay, magaling ang proposal yan. They chose, ito, ang mga pinili nila para mag-deliver, mag-distribute. Ito yung mga food panda. Tama ba yun? Lalamove. Grab, ito yun eh. Si Stephen, a man of full of faith and the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicolas from Antioch, a convert to Judaism. So, pumili sila ng 7. Okay, ito responsibilidad nyo ha. Kayo magdidistribute ng mga pagkain sa mga widows, hindi lang sa Hellenistic, sa Hebraic. Okay, kayo lahat yan. Okay, they presented these men to the apostles who prayed and laid their hands on them. Nakakatuwa nung panahon na yun. Okay, kayo napili, and then they were presented to the congregation, and the apostles laid hands on them. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Hindi po madali ang pagmi-ministry. Hindi po madali. Hindi po madali yan. Kaya pasalamat tayo dito sa church na marami po ang nagpapagamit sa ating Panginoon. Okay? So sabi doon sa simple acts na yon, okay, magkaroon ng reklamo, dumami sila, nagkaroon ng reklamo, nagkaroon ng solusyon, nag-meeting, pumili. Just a simple act, pero tinan ninyo ha, 3 great results ang nangyari. Hindi nag-green up ng ng mga apostol na, sige, kami na rin ang gagawin yan. Hindi. Ito ang ginawa nila. Magko-concentrate kami sa Word of God. Magko-concentrate kami sa panalangin. Dahil iyan ang priority namin. At dahil nung ginawa nila yon, ito ang naging resulta. Tinan ninyo ha. So the Word of God spread. The first result, ito. Lalong kumalat ang salita ng Diyos, ang gospel, at mas marami pa ang na-convert. Amen? Pangalawa, ba't yung linya ko? Okay. Ang pangalawa, the disciples in Jerusalem increased rapidly. Dahil meron time sila sa salita ng Diyos, pag-aaral sa salita ng Diyos. Marami ang naging disciples. At marami na ngayon ang nangangalat, ang nag-share. Di ba? So, una, yung Word of God, lalong lumaganap. Mas marami pa ang na-mentor. At marami na ang tumatayo sa pulpito. Di ba? Hindi katulad dati, puro si pastora lang. Di ba? Lagi na sa page ng si O.J. Angono, ang mukha ni pastora. Pero pasalamat sa Diyos, ngayon ang dami nang tumatayo dito sa church. Okay? At ano pa? The large number of priests became obedient to the faith. Ito mas maganda. Dahil natutukan sila sa salita ng Diyos, ang naipapangaral ay talagang salita ng Diyos at nagdulot ito ng yung bunga sa mga mananampalataya, naging obedient sila sa pagsunod sa ating Panginoon. You know, if you are a preacher, if you are a leader of the church, sabi ko sa inyo ito, ewan ko lang kung naririnig nyo na ito. Pag kami tumatayo dito, yes, kailangan namin na marinig. Yung pagpalakpak po ninyo, tandaan natin, pag kayo pumapalakpak, hindi po para sa amin yan. Ano po, maliwanag po ba yan? Kaya sabi ko, lakasan nyo. Kasi kung sa akin lang yan, okay na yung ganyan palakpak eh. Pero once na ikaw pumalakpak, ito po lahat ay para sa Diyos. Pero pag ginagawa mo sa Diyos yan, pag nakakarinig kami ng palakpak o na nag-amen, alam ko na be-bless kayo sa preaching. Pero mga kapatid, the more na dinidiscern ng puso namin as your church leaders, na magkaroon ng transformation sa buhay ninyo. That is our great joy. Na yun dati kayo ngayon, naging mainit kayo sa Panginoon at ngayon, willing kayo na magpagamit sa Panginoon. Ito yung pinaka-reward na sabi ko na talagang great joy para sa amin. Tapos sabi na, Lord, panalo. Na kahit sabi mo, nagpupuyat ka, nagsusunog ka ng kilay. Hindi pa naman. Diba? Nagsusunog ka ng puputi buhok ko. Okay lang yun. Pero pag nakikita ko na mas marami ngayon ang naglilingkod sa Panginoon, that is a great joy, di ba? Na makita natin. At ganoon din sa buhay natin, di ba, mga nanay? Kahit sabi mong hirap na hirap ka, gigising ka ng madaling araw, magpapakano ka, maglalaba ka, kung ano gagawin mo para sa anak mo. And yet, nakikita mo, pagdating ng bigayan ng card, ang tataas ng grade ng anak mo. Wow, a great joy. Sige, palakpakan natin ang Panginoon.
That was a great joy. Diba? So, it's just a simple act. Minsan, sinasabi natin, iyon lang ang gagawin. Tandaan po natin, dito sa church, sabi ko sa inyo, hindi po wag mong tignan na simple lang yung ginagawa mo. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng problema, lalo na, I'm talking about sa mga manggagawa natin dito sa church. You see, don't take your responsibility lightly. Minsan, nagmi-ministry tayo, or sometimes we choose the ministry not according to our calling, but according to our convenience. Kasi bakit ang requirement kanina, pagdadala lang ng food, full of spirit and wisdom. Ito pala sa Panginoon. Once na ikaw ay naging worker o manggagawa ng Diyos, ang tingin sa iyo ng Diyos, you are a man or woman of God full of wisdom and full of spirit. So wag natin sasabihin na, nandiyan naman yung mga leaders namin, kayang-kaya na yan ng mga preachers, kayang-kaya na ng worship team. Di ba? Kaya na nilang palagoy. No. Every one of us, there's a contribution. Taga-kamay lang, nakapag-contribute na, oo. Aba, kung wala si Ate Lydia dyan, na nandyan, di ba? Pagdating nyo, di ba? Ito po sobre nyo. Di ba? Tapos, ihahatid tayo ng mga usherettes dito sa upuan. Di ba? Kung walang tagalinis dyan, can you imagine? Kanina, pagpasok ko sa CR, wow, talagang malinis, may tissue. Subukan niyo pumasok sa church, di ba? Ang dami-dami, nagtatabo yung mga ipis, yung mga tapos pagdating sa CR, may mga bulate, di ba? Di ba? Sige, papasukin niyo pa ba yan? Pero salamat, di ba? Papasok tayo dito, ang linis, naka-aircon. Behind that, may mga tao na gumagawa niyan. Salamat sa Panginoon, hindi ba? Kasi sa totoo lang, kung walang mag-ano dyan sa sound natin, kahit anong ganda ng preaching, pag hindi maganda yung sound, ewan ko na lang. Walang kabuluhan yan. Salamat sa support niyo mga kapatid that every Sunday you give your tithes. Kasi kahit anong ganda ng praise and worship, kahit ganong kaganda ng message, kung ipapadlock ito dahil hindi tayo nakabayad ng renta, saan tayo magkagawain? Sa labas. O kaya mawalan tayo ng kuryente. Kaya nga, every simple act na ginagawa nyo sa gawain ng Panginoon, it matters to God. So don't take it lightly. Importante ka, mahalaga ka. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka. Diba? So lahat ng ginagawa natin, as of now talaga mga kapatid, sa ngayon, siguro ang ating mga workers ngayon ay nasa 60. Pastor, tama po ba? Nasa 60 ang ating mga workers sa ngayon. And last week, we praise God dahil nag-reach tayo. I think that was the first time na naging kulang-kulang 200 ang ating attendance last Sunday. Hindi pwede namin sabihin ni Pastor na it is because of our leadership. No. Hindi namin kayang gawin yan kung kami lang dalawa ni Pastor. Kaya mga kapatid, nagpapasalamat kami. Katulad ng ginawa ng mga apostol. No, hindi namin kayang gawin ang lahat ng yan eh. We have to delegate. And praise God, meron nag-volunteers. Mga kapatid, dito sa church, 3 lang po kaming full-time worker. The rest, they are volunteers. Kung nakakatanggap man sila, transportation allowance lang yan. Nagpapasalamat ako na ginagawa nila ng ganito ang kanilang, yung desire na kanilang puso. Amen po ba? Dahil hindi mag-grow ang gawain ng church kung aasa lang tayo sa mga church leaders o sa amin ni pastor. Hindi lahat yan kaya na namin gawin. Pero nakakatuwa na habang dumadami tayo, the more na gumagawa. That even yung mga tagaluto natin, that is very important. They contribute sa paglaki ng tiyan ko. Di ba? Alam niyo yun? Ang laki ng contribution na yan. Dahil ang sasarap magluto. Hindi po ba? So, every single act na ginagawa natin para sa Panginoon, may malaking impact yan sa gawain ng ating Panginoon. Kaya don't take it
simple act lightly. Nakala mo, ito lang gagawin ko, makikinig lang ako. No. Ang hirap kaya mag-preach dito na walang makikinig. Ano ako dito, di ba? At di ba nakaka-encourage kayo na ngayon punong-puno na tayo? Before, pag first service, hanggang gitna lang yan. Tama ba? Si mga workers dito, di ba? Naalala niyo yun? Pag first service, kalahati lang yan. Pero ngayon, hanggang dulo na tayo. Purihin ang Panginoon. Salamat sa ating multimedia team, and I encourage you, please do follow our FB page, si OG Angono, and our social media form in YouTube. Di ba? Si OG Angono. Noong pandemic, meron tayong online service kasi nga sarado ang church. Pero mini-maintain natin ang YouTube channel natin. Bakit? Kasi binibigyan po namin kayo ng pagkakataon, mga kapatid, na kahit hindi kayo gumagawa dito sa church, hindi kayo nag-visit evangelism, but through sharing of our, yung mga videos na yan, nakakapag-minister kayo. Mahalin mo yung preaching na yun, kailangan ng kaibigan nyo, na mahal nyo sa buhay, na mapakinggan. Please, do subscribe. Di ba? Sa ating YouTube channel. Yung mga past na mga preaching, gusto nyo balik-balikan, alam niyo po, meron po nanonood sa atin from Korea, from America, and from Canada. Pero yung taga-Angono, wala, konti nanonood. May nanonood from Mindoro. Kasi sila mismo, sila pa yung nag-chat sa akin na, Pastora, napanood ko yung preaching nyo sa ganito. Pastora, ang ganda nung ganitong preaching. Taga Mindoro, taga Pampanga, taga Canada, pinadalan pa ako ng picture niya habang nanonood siya. Canada yun, ha? O, di ba? Please, do support. Na-witness ko po yun, ang hirap po mag-edit ng mga videos. Hindi po, alam ko, hindi naman sila naghahanap. Alam ko, they're doing that for the Lord. Pero the simple act that we can do is support them. Amen? So, sige pa, palakpakan natin ang Panginoon. Talaga yung ating social media ngayon, talagang pinaganda, di ba? Nakakita niyo naman. May mga, yung matagal kong prayer, na pag ako nagpipreach, lumalabas yung dito, yung PowerPoint. Ang tagal sabi ko, paano kaya gagawin yung Lord? Dinisir ko, pero tinugon ng Panginoon dahil may pinadala ang Diyos sa church na ito. Nag-pray ako ng preachers, and then dumating, di ba? May preachers tayo that every Sunday. So hindi na puro si Pastora Presi ang nakatayo dito sa harapan. Di ba? The Sunday, si Dr. Noyeng. Then the fourth Sunday, si Brother Benedict. Pag midweek, pag umatin kayo, naku, makita ninyo, but even ang mga kabataan, tumatayo na sa pag-share ng Word of God. So magtutulong-tulong po tayo, mga kapatid. Huwag niyong isipin na, ang liit lang bagay na yan. Hindi. Para sa Diyos, once na ikaw ay naging manggagawa ng Diyos, ang tingin sa ni Lord, you are the man and woman full of wisdom and full of spirit. So hindi lamang si pastora ang man of God or man of woman. Pag ikaw ay tumugon sa calling ni Lord, you are a man and woman of God. Amen. Hallelujah. So tandaan po natin, isipin natin yung simplicity na yon plus faithfulness equals great success. Tingnan nyo ginawa ng mga apostol. Pinakinggan nila, may reklamo, dumami sila, may reklamo, nagpa-meeting sila, tinugunan nila, at na-clarify nila, sabi ng apostol, para sa word ako. At alam ko naman, mga kapatid, kami po na nangangaral ng salita ng Diyos, we make it a point na talagang masustansyang pagkain o salita ng Diyos ang maibibigay namin sa inyo. Because God's word is the food of our soul. Ang prayer ko lagi kay Lord, every time that I preach, Lord, nawa mabusog sila, ang kanilang mga kaluluwa. Bakit kailangan mabusog? Kasi Monday to Saturday, marami tayong sasagupain. At pag ikaw busog, tatalbog lang yan. Pero pag ikaw gutom at hindi masustansya ang kinakain mo, hindi mo naiintindihan ang lahat na nangyayari sa iyo, malabo lahat ang dating sa iyo. Hindi mo nakikita ang ginagawa ng Diyos sa iyo, at isang pitik lang sa iyo ng dyablo, tumba ka na. Pero salamat sa Panginoon, ang prueba at ang kagalakan ko, every time, every Sunday, bumabalik kayo sa church. Ibig sabihin, may naranasan ka sa ating Panginoon. I
would like to take this time, okay, huwag muna kayong tumayo. I would like to call all the workers, kasi di ba sabi kanina, how they presented the workers in the church, yung 7, tinawag ng mga apostol, hinarap sa congregation, nilay hands. Lahat ng workers ngayon, huwag muna tutugtog, and I will ask the congregation, lay hands po natin ang ating mga manggagawa. They really need the anointing from the Lord. They need the strength from the Lord. Kailangan nila ang pagsama ng Diyos. Sila na gumagawa dito sa loob ng iglesia. Siguro, ito yung malaking thank you na maibibigay natin sa kanila. Sa pagbo-volunteer nila, sa kusang loob nila na paglilingkod sa Panginoon. Pwede bang tumayo dito lahat ng mga manggagawa ng Panginoon? Lahat muna? Sige, lahat. Even the Sunday school teachers, all the assistants. Can we move the chairs? And may I ask the congregation to stand up? Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Yan. Kalahati pa lang yan. Dumadami na tayo. Yan. Okay. Pastor? Okay. Ilay hands, let us extend our hands to our workers. Hallelujah. Ikaw ba, Pastor? Hallelujah. Sige po, extend natin ang ating mga kamay sa ating mga manggagawa. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos. Tunay nga na ikaw ang pumipili ng iyong mga manggagawa, Panginoon. Kaya ang dalangin ko po, O Diyos, kagaya ng aming napakinggan, once na kami ay nakatalaga bilang manggagawa, itinuturing mo kami, Panginoon, na full of wisdom, Panginoon. A man of God and a woman of God, O Lord. Hayaan niyo po, O Diyos, na sa bawat isa sa amin na naandito, makita sa amin ang buhay mo, Panginoon. Na tunay nga na sumusunod sa iyong kalooban. Ilagay niyo po sa aming mga puso ang desire na kahit maliit na bagay lang, Panginoon, magawa namin ito ng taos sa aming mga puso na ikaw lang ang aming pararangalan, Panginoon. Hindi kami tinawag ng sino man, ikaw ang tumawag sa amin, Panginoon. Hindi kami ang nag-volunteer kung hindi ikaw, O Diyos, ang nakakita sa aming mga puso. Kung sino man ang naandito, O Diyos, kilala mo po sila. Kaya naman ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang bawat isa na naandito, na ingatan niyo po ang kanilang mga buhay, hallelujah, ilayo sa lahat ng kasamaan at kasalanan at patuloy na mamuhay ayon sa iyong kalooban sa kabanalan mo. Dahil sinabi mo, Panginoon, na kung walang pagpapakabanal, hindi ka namin makikita na mukhaan. Lord, ang dalangin ko po, nalukuban mo sila ng iyong banal na dugo at ng iyong kapangyarihan upang hindi makapanaig ang gawa ng kaaway na si Satanas sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At Ama, pagkaisahin niyo po ang aming mga puso na maglingkod kami sa iyo ng tapat sa aming mga puso, naglilingkod na may kagalakan, hallelujah, at umaasa sa iyo lamang, Panginoon, at hindi po namin itataas ang aming mga sarili kung hindi ikaw ang aming itataas, Panginoon. Lord, nawa maging halimbawa kami sa bawat isa na sumasamba, Panginoon. Makita sa amin, O Diyos, ang pagiging tunay na lingkod mo, Panginoon. Dahil ito ang pagkatawag mo sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil naniniwala kami na kung kami ay tapat na maglilingkod sa iyo, bubuksan mo ang durungawan ng langit at ibubuhos mo ang masaganang pagpapala sa bawat isa sa amin. At maging sa congregation ito, Panginoon, alam ko, mararanasan namin ang pagpapala mo, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami
na tunay nga nagagabayan mo ang bawat isa sa amin, ilalagay mo kami sa tamang kalalagayan at patuloy ka namin pararangalan. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah. Yes, hallelujah. Sige po, bago tayo manalangin sa ating tithes and offering, let us worship the Lord through this song. Kapatid, alam mo ang kalalagayan ng puso mo ngayon at ang gustong ituro sa atin ng Diyos, piliin natin kung anong bibigyan natin ng priority. If you are in a situation like that, na nalilito ka na, Lord, dalhin mo ako sa sitwasyon na kung saan makita ko, Panginoon, na ilalagay ko ang buong attention ko, buong lakas ko, that even my resources, Panginoon. Nawa, maging katulad tayo ng psalmist ni David. There's one thing that I seek with my life, that is to be in your presence. Hallelujah. Sige po, sambahin natin ang Panginoon. At anuman ang ating kahilingan, sabihin natin sa Panginoon. Hallelujah. Nang di na malayo, muling handog ang buhay ko. Tanggap mo'y dalangin ko. Sabihin natin sa Panginoon yan. Hangad ng puso ko, ang yakap ng pag-ibig mo. Mahigit pa sa kahit pamalayo, Ako'y lingapin mo. Come on, let us worship the God that can satisfy us. ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananang. Let us continue to feel the presence of God. Lapit mo sa'yo, hindi lumalayo. Ipakita natin ang desire na ito sa ating Panginoon. Hallelujah! Muling handog ang buhay ko. Tanggap mo'y dalangin, Ikaw ang nais ko. hangad ang puso ko.
maraming salamat na minsan pa, pinaunawa mo sa bawat isa sa amin na ang lahat ng hinahanap namin dito sa mundo ay hindi namin makukuha o matatagpuan. Pero kung ang i-desire namin, O Diyos, ay Ikaw sa buhay namin, tumaas man, Lord, ang desire na yon, kaya mong pantayan o kaya mo pang higitan dahil Ikaw ang makapangyarihan na Diyos. Lord, help us to live our life in simplicity. Na even a simple acts, Panginoon, na aming ginagawa, kung ito, Lord, ay ayon sa iyong kalooban, I know, Lord, na magkakaroon dito ng great impact, O God. Hindi lamang sa akin, sa aming sarili, kundi maging sa aming pamilya, sa church, sa community, Panginoon. Lord, we are praying that this church, COG Angono, O God, na magkaroon po ng malaking impact ito sa community, na magawa namin, Lord, ang born again Pilipinas. Kaya, Lord, alisin niyo po sa aming puso na i-take namin ng lightly ano man ang kino-contribute namin dito sa church na ito. Dahil, Lord, maliit man ito o malaki, kung ito'y ginagawa namin na may pagmamahal para sa iyo, it will result to great success, Panginoon. Lord, we thank you so much for your word, for the message. Nawa, Lord, itimo mo ito at itatak na malalim sa aming mga puso. And every cry, every request na meron ng iyong mga anak sa mga sandaling ito, I pray, Lord, na patuloy mo pong katagpuin ang bawat isa. Na, Lord, at mainawaan namin na ang more na ito, Panginoon, ay hindi magsasatisfy sa amin kung hahanapin namin sa mundo. Pero kung kami ay magdi-desire ng more at hahanapin namin sa iyo, dun lang kami tunay na masasatisfy. We thank you so much, O Lord, in Jesus' name. And Lord, tinatas din po namin, Lord, ang mga tithes and offering. Ito po, Lord, ay tanda, Panginoon, na kung saan, hindi lamang ng aming generosity, but our obedience to you, O Lord, and to your word. And I thank you, Lord, for the lives sa iyong mga anak, sa kanilang pag-contribute, Panginoon, sa gawain na ito. Lord, nakakapagpatuloy at maraming kaluluwa ang naaakay sa iyong paanan. Nawa, Lord, ang kasiyahan sa ang pagbibigay ay panatilihin mo sa puso ng bawat isa. At alam ko, Lord, you are the God that is our rewarder. Ikaw ang magre-reward ng lahat ng ginagawa ng iyong mga anak. We thank you, Lord, and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.